Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So kagabi mga kababayan ko, na-content ko yung yung panghuhula ni Jay Costura kay Makagago. 'Di ba kagabi? Then nagbabasa ako ng comments, 'di ba? May mga umiiyak. May mga hindi agree doon sa mga sinabi ko. Pero pagbigyan natin basahin natin yung yung mga comments doon. Then shout out ko yung mga nanood kagabi sa inyo. 'Di ba? So ito yung iisa-isain ko yung mga comments para hangga't maaari masagot natin. 'Di ba? Shout out Prince TV. Bruno Get the Ball. Tama ba? Sir Glenn Kabangbang, hello. Ems Costanilla, hello. Ma'am Ami Grazilia, Sir Piteriano Official Vlogs, Kamote Q, hello. Ma'am Nimpa Bartolome, Ma'am Herminia Yamazaki, Ma'am Ivy Makabenta, Marvin Arias, hello. Moto Narimori, hello. So sobrang busy ni Miss J, makakapag-research pa ba siya? Dahil may nag-message sa akin. Importanteng tao. Okay, pagpatuloy natin. Berong Smith, hello. May gigil na gigil sa akin dito. Sabi nga, nagalingan ka na dyan, nasobrahan sa critical thinking pero walang emotional intelligence. What the fuck? Anong emotional intelligence ang pinagsasabi mo? Ma'am, anong name nito? Lagi ko nakakalimutan to name ni ma'am eh. Ma'am Shakis Rivera, hello. Ito si... Ayusin nyo kasi yung tag nyo mga men. Kamote TV, hello. Ito yung si Sir nagigil sa akin. Si Sir Earl Vincent Apostol, 'di ba? Iyan ang pag-uusapan natin mamaya, pero shout out muna tayo. Ayun na ba yung last? Ito na. Ito start tayo doon sa sinabi niya, no? Ang sabi niya dito, Bungo, yes, nakita ko nagiging objective ka. Pero suggest ko lang apply ka rin ng emotional intelligence, bro. Ano ba yung emotional intelligence na yan? Ginugil ko yan eh. Hindi, ginugil ko para maintindihan din ng mga ng mga makikinig, 'di ba? So ito yung lumabas. Ano ba ang emotional intelligence? Emotional intelligence is the ability to manage both your own emotions and understand the emotions of people around you. Ano ba ako? Insensitive ba ako? Para kailangan sabihin na dagdagan ko ng ng emotional intelligence. Hindi ko alam kung minid up mo na lang to na sabihin na kasi hindi naman para sa akin I don't know, siguro pag nagkaharap tayo sa future, maipapaliwanag mo sa akin ang relevance nito 'di ba? Yung yung use ng emotional intelligence dito sa ginagawa ko. 'Di ba? Sa akin kasi ang priority ko kasi dito magsabi ng totoo eh.
Hindi ko priority na na maging sensitive sa mga may masasaktan or hindi. Hindi, correct me if I'm wrong ha. Total mukha ka naman matalino at sinasabi mo sa akin, educate me. Ano ba yung relevance ng emotional intelligence dito? Ano ba 'to? May masabi ka lang or ano? Hindi, baka nasasabi ni Sir na mag-apply ako ng emotional intelligence. Kasi nga 'di ba, having high emotional intelligence, ibig sabihin na iintindihan ko ang emotion ng ibang people. 'Di ba? Tapos pagka may emotional intelligence din ako, nawala daw sa akin, 'di ba? Kaya ko daw i-manage ang or i-avoid ko yung potential conflict, 'di ba? Pag may siguro ma-apply ko yung emotional intelligence na yan doon sa mga nabibiktima ng mga ganitong uri ng kabulshitan. 'Di ba? Doon sa mga taong napapaniwala na hindi nila alam na inuulol sila. 'Di ba, men? Hindi ko nagigets bakit para sa akin, kung gagamit man ako ng emotional intelligence, para ito sa mga taong naagrabyado. 'Di ba? Pero hindi ko ito gagamitin dun sa mga taong nananamantala. 'Di ba? Bakit ako matatakot na Ikaw nga towards sa akin, hindi ka nagkaroon ng emotional intelligence eh. Kaya nagkaroon tayo ng conflict eh. 'Di ba? Anyway, 'di ba? Next, sabi niya ganon. Sabi niya ganon sa akin. First, marami akong mapupuna sa video ito. Tulad na lang ng sinabi mo na ni-research or alam na niya ang background ni Makagago, pero wala ka namang sinabi nung nabasa niya about sa third party. So ano bang ibig sabihin nito? Siguro ang ibig sabihin ni Sir dito, correct me if I'm wrong Sir ha, kung nanonood ka, ang sabi mo siguro dito, pero wala naman ako sinabi. Siguro kung saang third party yung source ng pagka-research niya. Yun ba ibig mo sabihin? Sinabi ko na research or alam na niya yung background ni Makagago, pero wala naman akong sinabi siguro na source kung saan nakuha ni Jay Costura doon. Tama ba ako? 'Di ba? Yun bang paki-confirm? Sa bagay, hindi niyo naman masasagot dahil recorded na to eh. Yun ang pagkakaintindi ko, pero correct me if I'm wrong do sa pagkakaintindi ko. Dahil wala naman ako sinabi na nabasa niya about sa third party. Sir, yung pagre-research kasi, hindi lang naman hindi lang naman magbabase ka sa mga nakasulat eh. 'Di ba? Kung saan na-research ni Jay Costura yan, 'di ba? Hindi ko alam. Pero alam ko, pwede siya mag-research. Ang pinag-uusapan natin dito, yung possibilities, kung paano ma-acquire ni Jay Costura yung knowledge tungkol sa background ni Makagago. Yung mga ways na pwede niyang gawin. Parang ganito nalaman ko na ang nag-imbento ng eroplano ay Wright Brothers. 'Di ba? Tapos sasabihin niyo sa akin, "Hindi, na-research mo lang 'yan eh." 'Di ba? Totoo 'yun. Pero kung saan ko nabasa, maaaring magkamali tayo. Binasa mo lang 'yan bungo sa sa encyclopedia. Wrong, sa Google ko nakita. 'Di ba? Kaya senseless na i-mention ko kung saan niya nakuha 'yon. I don't know kung saan niya kinuha. 'Di ba? Hindi naman lahat naman ng pagre-research base sa nababasa eh. Pwede kasing marinig mo 'yan, may common friend silang dalawa na nakakwentuhan ni Jay Costura. Oy, kilala mo ba si Makagago? Anong nangyayari ba sa buhay? Pwede, hindi ko sinabing ganoon na nangyari, pero pwede. 'Di ba? Pwede ring mangyari sa mga natin 'yan, sa mga pambansang bayani natin. Let's say si Jose Rizal. 'Di ba? Example lang po ha. Halimbawa, nalaman mo ang paboritong merienda ni Rizal. Hindi mo naman, halimbawa lang hindi mo mababasa kung saan-saan 'yon. 'Di ba? Pero saan mo nalaman?
Na-interview mo yung yung descendant ni Jose Rizal. 'Di ba? Pwedeng yun ang ikinuwento ng lola niya, ang paboritong merienda pala ni Jose Rizal noon ay Dunkin Donut. 'Di ba? Yun ang sinabi ayon sa descendant ni Jose Rizal, yun daw ang paborito niyang merienda. For example lang ha, 'di ba may mga information tayong pwedeng malaman nang hindi naman nababasa at mapuprove natin totoo yun. Ito, hindi mo mababasa, pero alam na alam ko, ipupusta ko ang lahat ng meron ako. Sigurado ako, si Judas na nag-traitor kay Jesus Christ, tumatae. Pero hindi mo mababasa na tumatae siya. Agree ba kayo? Paano ko nasabing tumatae? Tao si Judas eh. Alam ko kung paano mabuhay ang isang tao eh. Siyempre kakain yan, tatai yan. Mali ba ako nun? O tatanungin niyo ako, saan ko nabasa yung saan ko nabasa na tumatai si Judas? Umiihi pa nga si Judas eh, sure ako eh. Kasi nga, alam ko yung pagiging isang tao. Hindi, 'di ba? Wag tayong makulong sa box. Marami tayong information na makuha na minsan gagamitin lang natin yung common sense natin. Ba't kailangan itanong po, wala ka nang na-mention kung saan nabasa yon? Wala na akong pakialam doon. Basta alam ko nag-research siya. Pwedeng yung kapitbahay nila ay business partner ni Makagago. Pwede mangyari yon. 'Di ba? Ano ba naman yan, men? 'Di ba? Pero agree ka sa akin na pwedeng na-research ni Jay Costura yung ni Makagago. Yung background ni Makagago. Pwede, 'di ba? Kailangan pa ba i-indicate ko 'yon? Kung saan ko nabasa 'yon? O kung saan niya nakuha dapat 'yon? Malay ko. 'Di ba? Hindi ko naman kilala yung mga kaibigan niya. Pero I'm so sure, ang clue ko, pareha silang nasa social media. Pareha silang YouTuber. Pareha silang may kakilala na nagpahula na rin kay Jay Costura. O nasangkot na kay Jay Costura. 'Di ba? Maging malawak ang isip natin, 'di ba? Invalid na ba agad 'yon kapag sinabi ko na wala akong naisabi kung sino yung source niya? Hindi ko alam. 'Di ba? Ang sinasabi ko lang yung possibilities kung paano niya malalaman yung information. Second, ang sabi niyang ganon. Tapos, kailan pa nagiging specific yung manghuhula sa nangyayari? Exactly! Exactly! Sabi niya gano'n, Vision yan, sir. Kahit ilagay natin sa technical term, ang vision can be clear. No! Nililiteral mo yung vision eh. Alam mo naman yung vision eh, yung katulad ni Juan sa Apokalipsis. Vision din yon. Pero blur ba yon? Ang linaw-linaw nga ng mga description ni ni San Juan dun eh. San Juan ba? Pakikorek ako, baka mali ako ha. Yung nagsulat ng Apokalipsis. Bakit yun? Malinaw niyang naisusulat yung mga nakikita niya doon sa vision niya. Kaya lang, yung pagkakasulat kasi ni Juan, hindi niya naiintindihan yung nakikita niya. Hindi malabo, malinaw niya. Maaring halimbawa, yung tangke na nakikita niya doon, pwede niya sabihin na parang kasi si Propeta Juan kasi nabuhay sa sinaunang panahon. Wala siyang alam sa helicopter, sa eroplano, 'di ba? Kaya kung mababasa mo yung yung Apokalipsis, puro mga patalinghaga yung nakasulat. Pero dinidescribe ni Juan yung nakita niya, na i-document niya. 'Di ba? Magkaiba ang panghuhula sa vision, kaya nga minsan kinokorek ni Jay Costura eh. 'Di ba? Na hindi ako nang huhula, vision or card reading ang ginagawa ko. 'Di ba? Yung sinasabi mong vision kasi dito, literal na vision ng mata. 'Di ba? Hindi naman mata yung yung inaano ni Jay Costura eh. Vision niya, yung vision niya sa future. Kahit bulag ka, pwede ka magkaroon ng vision sa future. 'Di ba? Kasi ang ginagamit mo naman doon yung yung imagination. Tama ba yung term ko? Imagination ba? Or what? 'Di ba? Hindi naman literal na mata ang ginagamit mo sa vision eh. 'Di ba? Nagigets niyo ba? Kaya nakakapagsabi siya ng hindi sure or I don't know kasi blurry
yung vision na nakikita niya about sa nangyayari ngayon sa life ni Makagago. I think nanonood ka naman ng mga movies. Bakit movies ang pagbabasihan natin? Hindi naman movies to eh. Ang movies, base yun sa writer, sa imahinasyon ng writer. Walang ano doon. Hindi tayo pwede magbase doon. Kung magbabase tayo sa movies na ganyan, di ba? Pwede natin pagbasihan yung, minsan nga inaccurate pa nga yung mga movies eh. Napanood mo na ba yung Braveheart? Yung buhay ni William Wallace? Di ba? Kung pagbabasihan natin yun, sandamakmak ang inaccuracy dun sa movie na yun. Di ba? Hindi, ang gulo ng ano, di ba? Cognitive dissonance tong ano eh, itong nararanasan ni Sir na to eh. Pinipilit niya ipagtanggol men eh. O sige ha, for the sake of argument, sasakyan kita. Ang sabi mo kasi dito, tapos kailan pa nagiging specific yung manghula sa nangyayari? Sir, kasi ito ang nangyayari, ito yung ayokong mangyari. Nagbabayad ang mga tao sa kanya, pero hindi naman pala specific yung sinasabi niya, aminado rin naman pala siya. So anong use ng panghuhula niya? Anong use ng vision mo kung hindi mo naman masasabi ng maayos? Anong naitulong nun? Ano naitulong ng vision niya? Diba? Kung hindi siya sure or hindi niya alam ang sinasabi niya. Anong use? Anong pagkakaiba niya pa sa atin? Supposed to be dapat kaya binabayaran yan para makakuha ng accurate details yung mga nagpapahula dyan eh. Tapos ilulusot mo neto, ilulusot mo si Jay Costura na kahit ano kasi it could be foresight is clear or blur, 'di ba? Kaya daw hindi siya sure. O hindi ko hindi ma-sure, daw wag ka magsalita kung hindi ka sure. Bakit ka magbabayad sa isang information na hindi sure? Kaya ka nga binabayaran dahil gustong maka-make sure ng nagpapahula sa'yo kung ano mangyayari sa future niya. Dahil kung puro talaga literal na hula lang ang gagawin mo, nagtatapon lang ng pera yung yung magpapahula sa'yo. Diba? Napaka-weak ng argument nito ni Sir. Sobrang weak. I'm so sorry. so weak, diba? Yung mga pinupuna mo sa kanya, yan na rin ang pinuna ko. Diba? Pero pinagtatanggol mo na hindi siya sure. Just imagine, kaya tayo nagbabayad para makakuha tayo ng matinong impormasyon galing kay Jay Costura. Kasi yan yung career niya eh. Huwag mo akong bubullshitin na nobody's perfect. Kung nobody's perfect at wala rin naman parang kasiguraduhan yung sasabihin mo, ba't ka pa nagpapabayad? Diba? Di sana huwag ka na magpabayad. Parang ganito lang yan eh. Nasira ang cellphone mo. Magbabayad ka sa technician. Papayag ka? Hindi sure yung technician kung magagawa yung cellphone mo o hindi. Papayag ka nun? Pero babayaran mo siya? Sagutin mo ako. At may ibang pilosopo pa magsasabi, bakit naasahan mo hindi naman Diyos si Jay Costura para malaman niya yung na perfect daw yung No! Diba? Sablay na naman. Kasi ang sinasabi nyo kasi vision. Vision, hindi panghuhula. Maybe kung sinasabi niya na siya ay manghuhula lamang, may intindihan ko dahil hula, literal na hula talaga eh. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero vision ang kiniklaim niya eh. When you say vision, naitakda yon. Talagang mangyayari at mangyayari ang vision. Katulad nga na sinabi ko kanina, si Propeta Juan, nag-vision sa Apokalipsis. Talagang mangyayari at mangyayari yon. Diba? Naitakda ng Diyos yon. When you say vision, diba? Tapos, ilulusot nyo na hindi naman siya Diyos. Kasi may nag-comment sa akin minsan yan eh. Hindi naman siya Diyos para malaman niya yung hindi naman siya perfecto eh. Nilulusot yung pagkakamali ni Jay Costura. Di kung ilulusot nyo yan, ano bang pagkakaiba natin dyan? Kahit tayo pwede na natin gawin yan. Halimbawa, sabihin ko sa inyo, oy, dito sa harap ng bahay namin may babagsak na eroplano mamayang gabi. Hindi nangyari. Ang ipapalusot ko sa inyo, hindi naman ako perfecto, hindi naman ako Diyos eh. Dumb, di ba? Napaka-dumb. Pero nagpapakilala ako sa inyong okay lang sana kung ordinaryong tao ako eh. Ang pakilala ko sa inyo eh. Di ba? Pero nagpapakilala ka kasi nga ng psychic eh. Nostradamus ng Pilipinas eh. Tapos ilulusot ka ng mga supporter mo pag hindi nagkatotoo yung sinabi mo.
Di ba? Ano pagka Nostradamus niyan, men? Pagka hindi Di ba? Profession niya yan eh. Profession niya yan eh. Dapat talagang sure siya dun sa sinasabi niya dahil nagpapabayad siya. O halimbawa, magbayad tayo ng engineer, gumawa ng tulay, kinabukasan, nawasak. Hindi ka ba magrereklamo sa engineer nun? Profession niya yun eh. May pilosopo naman na nagsasabi, magkaiba naman ang engineer kaysa sa psychic. Ang pinag-uusapan dito yung profession eh. Di ba? Dahil engineer siya, ina-expect matibay yung tulay na gagawin niya. Bumagsak kinabukasan. Sisi natin yun. Anong klaseng engineer yan? Okay lang sana kung malalaman ko kung tambay lang yung gumawa ng tulay at nawasak, maiintindihan ko yun eh. Dahil, syempre, wala namang pinag-aralan yan dyan eh. Wala namang talent yan sa paggawa ng tulay. O wala namang knowledge yan sa paggawa ng tulay. Diba? Maintindihan ko yun. O, halimbawa, kung ako ang manghula, hindi naman ako manghula, sumablay ako, maintindihan nyo ako dahil hindi naman talaga ako manghuhula. Ang problema si Jay Costura, nagkiklaim na ako yung Nostradamus, nakikita ko yung future, tapos sablay. Tapos tanong ng tanong. Diba? Hindi sigurado ang sinasabi. I don't know. Hindi ko alam, I don't know. Hindi mo ba pupunahin yun? Profession niya yun eh. Halimbawa, pupunta ka sa doktor. Diba? May problema ka. Ano pong gagawin natin dito sa sakit ko? Sasabihin sa'yo ng doktor, I don't know. Hindi ko alam. Diba? Palulusutin mo ba yon? Palulusutin mo ba na nobody's perfect? Diba? Gamitin ang common sense doon sa nobody's perfect na bullshit na yan. Pwede ba yung katwiran yon? Nagkamali yung doktor. Sa pag-opera, naiwan yung gunting dun sa inoperahan niya. Nagkaroon ng problema, namatay yung pasyente. Pwede ba natin ilusot ang doktor ng nobody's perfect? Ginagago nyo yung mga tao sa ganyan reasoning eh. Hindi ako nagagalit ha. Kasi nabubwisit lang kasi ako minsan sa mga ganyang dahilan. Na nobody's perfect, nobody's perfect. Tangina na nagdeklara na yan eh. Na Nostradamus ng Pilipinas pag sumasablay, pinagtatanggol nyo. Profession niya yung manghula. Profession niya maging card reader. Ba? Di ba yun ang pinapamulat ko sa mga kababayan natin? Ikaw, pinagtatanggol mo. Mukha ka naman matalino. Hindi ko maintindihan sa'yo. Bakit pinagtatanggol mo pa yan eh? Alam mo din naman pala na na maaring malabo or clear yung ayon dito sa sinabi mo. So, ibig sabihin talaga hindi sure. Pero, kailangan payagan natin ginagawa yan sa kababayan natin. Ikaw naman, bakit di ka ba? Bawal ba? Bawal! Article 318. Basahin natin. Tingnan natin. Tagal naman ng Google ko. Ito. Swindling in other form of deceit. Basa. Tapos pagtatanggol mo yan, the penalty of arrest blah 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 blah. Dito tayo sa may baba. Any person who profit or gain. Di ba? Wag mo akong bubullshitin na ikakatwiran mo na si Jay Costura hindi naman nagpapabayad, yun ay kusang loob na binibigay. Kahit na, nakalagay nga dito profit pinagkakitaan or gain or nagkaroon. Wag niyo akong bubullshitin na naman na yun ay donasyon, bahala naman yung magbigay doon. Kahit na, di ba, any profit or gain shall interpret dreams, make forecasts, tell fortunes. Kasama ba si Jay Costura doon o hindi? Or take advantage of the credulity of the public in any other similar manner, shall suffer the penalty of arresto minor or fine not exceeding
200 pesos. Pero 40,000 na po yan ayon sa pagkakaamyenda dito sa batas na to. Kasi luma na tong batas na to eh. Oh. 'Di ba? Bawal sa batas o hindi? Kaya nga pinagbabawalan yan dahil alam ng batas natin maraming nauulol dyan eh. Ikaw naman. Pero may pagtatanggol mo yung yung isang tao na, oo, pinagtatanggol mo! Dahil kung hindi mo pinagtatanggol yan, hindi ka mag-aaksaya ng oras na mag-comment sa akin. O, pagpatuloy na natin to ha. Third purpose. Kasi isipin mo bro, if ever scripted yan, hindi naman ako naniniwala. Oo, tama. Hindi ko naman sinabi. What's the point? If ako na believer ni God, what's the point? Pinagkakakitaan. Di ba? Si Makagago nga mismo nagpapa battle of YouTuber ng scripted eh. Inamin ni Awit Gamer kay Rafi Tulfo eh. Di ba? Ano ba naman tanong to, sir? Sir, ano ba? Mukha ka naman matalino eh. Bakit ganyan yung mga arguments mo? Di ba? May mahihita sila. Unang-una, views pa lang. Yun ang point nun. Kaya nga, di ba, napapansin mo, sunod-sunod ang guesting ni Jay Costura sa mga influencers? Di ba? If ako na believer ni God who gave me that kind of gift na may moral desensya naman siguro ako na hindi ko gagawin yun, ikaw yun! Ikaw yun! Di ba? Hindi lahat ng tao, bakit? Kilalang-kilala mo na ba si Jay Costura para sabihin mo na na hindi niya gagawin yon? Di ba? Same as me. Di ba? Sasabihin mo naman sa akin, bakit kilala mo rin ba si Jay Costura na na manluloko? Di ba? Oo. Alam mo kung bakit? Manood ka ng mga vlogs ko kung ilang beses ko nang dinibunk yan. Di ba panluloko ang magsabi ng bagay na hindi totoo? Di ba? Hindi ba uri ng panluloko, magdideklara ka, malalaman mo yung fortune ng ng tao, nagpapabayad ka, tapos hindi naman pala accurate? Di ba? Actually nga, batas na nagdidikta sa atin yung panghuhula niya mismo. Ano na yun eh? Paglabag na sa batas yun eh. Binasa ko naman sa'yo, di ba? Unless makagago na nag-offer na magpahula, matik na yan, pera na yan. Tapos hindi naman bago yung manghuhula na nagpapabayad. My point is, if ako nasa katayuan ni Jay as a Filipino, ikaw yun! Sir, ikaw yun eh! Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin lahat ng tao kung ikaw. Meron kang mga tao dyan, pumapatay talaga eh. Ikaw ba yon? My point is, if ako ang nasa katayuan ni Jay as a Filipino, di ba nakakarma yung pinagpeperahan mo, yung Panginoon mo? Di ba? If hindi makakarma yon yung moral decency na pinapakita ko sa YouTube, alam mo sir, pag kumikita ka na ng pera, wala na yung mga karma-karma na yan. Wala na yan, maniwala ka sa akin. Mukhang bata pa to si sir, hindi niya pa alam ang kalakaran ng totoong buhay eh. Yung mga sinasabi mo, hindi mali to. Tama to. Ang problema, hindi ikaw yun eh. Di ba? Alam ko sinabi mo na hindi siya scripted, pero basing sa body language and the way you'd like to deliver a message to this live, is that scripted ito. Di ba? So, if ever na yun may problem, kung kaya ko naman back upan yung sinasabi ko, at kung yun ang naiintindihan ng mga nanonood ko, may problem ba doon? Tapos dito tayo babagsak. Other else is just a minor and human flaw. No one is perfect. I do agree. Wala naman perfecto. Kahit ako din naman eh. Baka mamaya maglistahan kami dalawa ni Jay Costura dito. Kung paramihan kami ng kasalanan, baka mas marami ang kasalanan ko dyan eh. Kesa kay Jay Costura eh. Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung ginagawa niya. Walang kinalaman dito yung pagkatao natin. Kay rapist ako, murderer ako,
Kapag sinabi kong sablay yung hula niya, sablay talaga. Yun ang pagiging objective. Hindi nababawasan yung katotohanan na sinasabi ko dahil nakamaskara ako, dahil nakapatay ako, dahil nakarape ako ng tao, dahil naka-estafa ako, etc. etc. 'Di ba? Tapos PS, ako personally hindi na ako fan ni Makagago since Sunugan days niya. And hindi na rin ako fan ni Jay. First time ko lang nakilala yan dahil sa TikTok, dahil sa video nila ni Makagago just recently. Pero I think if emotional intelligence lang ang gagamitin, siguro sa akin, nandun naman yung genuinity ng interviewer unless if hindi ka believer sa... Ito, sir ha, di ba? Ang mga con artist, hindi ko sinasabing con artist si Jay Costura. Ang mga con artist, gumagawa talaga ng way yan para magmukhang totoo yung ginagawa nila. Hindi mo pwedeng relyan to eh. Mga superficial yung tinitingnan mo eh. Di ba? Nandun naman yung genuinity ng interview unless... Di ba men? Paano mo nasabi yon? Dahil mukha lang silang talagang nag-uusap ng matino? Mukhang hindi pa talaga alam ni sir yung totoong takbo ng buhay, If hindi ka believer sa superstitions and sa mga gods, then I think it makes sense bakit ganyan. No! Wag mo kong akusahan na, na hindi ako believer ng Diyos. Ano bang tinutukoy? Sa bagay, gods yung, gods yung tinutukoy mo. Pero wag mo kong akusahan na hindi ako naniniwala sa Diyos. Di ba? Wag mo kong akusahan na hindi ako naniniwala sa Diyos. Dahil kung ikaw, sabi mo, di ba? Sabi mo dito, actually nga dapat kakampi kita kung naniniwala ka sa Diyos eh. If ako believer ni God, sabi mo dito, di ba? I'm so sure, believer ka ng Diyos. Kung naniniwala ka sa Diyos, di ba? Dapat sa akin ka kumakampi. Dahil yung panghuhula mismo na yung pinagbabawal ng Diyos yan eh. Anong basihan? Ayon sa dito sa banal na kasulatan, basa. 'Di ba? Hindi ako banal, pero pwede natin pag-usapan 'to. Ayon dito sa Levitico 19:31, huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo ay tinuturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos, 'di ba? Bawal ng Diyos yan, mini. Oh. So, paano yan? Kung parehas tayo naniniwala sa Diyos, dapat hindi tayo maniniwala dyan. Huwag mong sasabihin na, na inaccurate yung Bible. Dahil yung konsepto mo ng Diyos, yung istorya nun sa Bible nang galing. So, paano yon sir? Di ba? Ayoko na inaakusahan. I'm so sure, hindi naman ako sure. Gods naman yung sinabi mo, di ba? Na tungkol dyan. Sana ba tayo dito? Pero I think emotional intelligence, blah, blah, blah. Unless if ever hindi ka believer sa superstitions and sa mga gods, then I think it makes sense bakit ganyan reaction mo about sa video. Also, I'm down for a live, but the problem is I'm fully loaded sa schooling, work, and I'm currently learning courses that are outside of my university's curriculum. Hit me with an... mukhang bata pa lang to si sir, hindi niya alam yung laro ng tunay na mundo. Diba? Naiintindihan ko to si sir. Hindi ako naniniwala sa superstitions. Naniniwala nga ako sa multo eh. Kaya ang daming ghost hunters akong dinidebunk sir eh. Pag alam kong kabulshitan yung ginagawa. Diba? Ang inaano ko lang naman dito, alam ko naman matalino ka eh. Hindi ko lang talaga nagigit sa'yo. Bakit kailangan ipagtanggol mo yung mga ganyan? Yes, pinagtatanggol mo. Huwag na tayo mag-deny na hindi ako fan ni Jay Costura. Diba? Maaaring hindi ka fan, pero pinagtatanggol mo si Jay Costura. Di ba?
Anyway, sana nasagot ko yung mga arguments mo. 'Di ba, men? Tandaan mo, sir. Anong name ni sir? Tandaan mo, sir, ha? Ano bang gusto kong ma-mention uli yung name ni sir? Ang mundo natin, Sir Earl Vincent Apostol, ang mundo natin ay punong-puno ng manluloko. 'Di ba? Sana maging katulong kita sa pagsabi ng totoo. Dahil ito, ha, common sense lang naman ang gagamitin natin, mga men, eh. Common sense na lang ang gagamitin natin. Lalo na ikaw, sir, ano? Anong name mo ulit, sir? Sir Earl Vincent Apostol. 'Di ba? May statistics ka ba? Ilan ang hinulaan niyan na nawawala, na nakita na? I'm so sure matalino ka. Alam mo, nagkaroon ka na ba ng subject na statistics? 'Di ba? Ilan sa mga nahulaan niya, may data ka ba? Kung ilan sa nahulaan niya ng ang nakita na? Ultimo ang pinahula ni Raffy Tulfo, hindi naman, wala naman nangyari, eh. 'Di ba? Then mini-mention ng mga ibang nagagalit sa akin, nakakatulong eka 'yon, nakakatulong. 'Di ba? Oo, may napanood akong video na may tinulungan siya, may tinulungan siya na yung sa ospital, etc. Pero iba 'yon. Iba yung tulong na ibig ko sabihin, yung tulong na may nakita nagpapahanap. Sa isang daang hinanap niyan, let's say may nakita na 3 or 5 out of 100, ang ipagmamalaki nila yung 3 o 5 na nakita. Pero kung tutuusin mo, napakababa ng percentage ng niyan, ng mga natulungan niyan. At sure ba tayo nung yung nakita na mga nawawala dahil ba sa tulong niya? 'Di ba? Kung sobrang accurate ng sinasabi ni Jay Costura, edi sana hinire na ng NBI yan. Naging regular na sa NBI yan. 'Di ba, kung common sense ang pag-uusapan natin, ang daming masosolve na kaso dahil sa ganyan. 'Di ba? Kahit ba naman maliit lang ang channel ko, gusto ko kahit papaano man lang sana magkaroon lang man ng common sense yung mga kababayan natin, pambihira. Hindi naman kailangan mataas ang pinag-aralan mo para magkaroon ka ng common sense, eh. Ayoko lang na maging tanga yung kababayan natin ang hilig maniwala dyan. Na may sakit na, mas pinipili pang magpa-check up muna kay Jay Costura bago magpa-check up sa doktor. Come on. Diba, men? Hindi kayo, bahala kayo. Ito na lang ang sasabihin ko. Kung kayo'y naniniwala dyan, bahala kayo. Kalayaan nyo yan. Hindi ko kayo kinokontrol. Magbayad ka na magbayad yan, wala akong pake. Pero huwag nyo rin akong pakikialaman kapag may nasasabi akong tungkol sa idol nyo. Yun lang. Diba? Bye!